Mainit na usapin ngayon ang paglaganap ng fake news sa social media, lalo na matapos maaresto ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Iniimbestigahan na rin ng Kamara ang umano'y sistematikong pagpapakalat nito. Pero paano nga ba naapektuhan ng fake news ang opinyon at paniniwala ng publiko? Narito ang unang bahagi ng Special Agenda Report ni George Cahiles. Aminado ang 19 na taong gulang na itatago natin sa pangalang Joy na minsan na rin siyang nabiktima ng maling impormasyon na ipinapakalat sa pamamagitan ng social media at messaging applications. Yung sa walang pasok po, ano po nila, chinachat po nila. Pero hindi naman po talaga. Ikaw na-biktima ka na nung walang pasok. Ano nangyari nun? Natulog po ulit ako, tapos nag-chat po yung prof namin, meron po walang pasok. Maging sa usaping politika, hindi raw siya basta-basta naniniwala sa mga nababasa niya kahit na galing pa ito sa lehitimong media organizations. Halimbawa, ang madugong war on drugs si dating Pangulong Rodrigo Duterte na isa sa mga dahilan kung bakit siya inaresto at nahaharap sa kasong Crimes Against Humanity sa International Criminal Court o ICC. Hindi ko naman po nakita yung mga ginawa niya na binibintang sa kanya eh. Kaya po, naano po ako, nagugulahan. Marami na po kasi nagawa si Duterte. Kagaya na? Yung mga ano po ginawa niya, kunwari po yung sa drugs, na iwasan po. Yun. Sa isang pag-aaral ng De La Salle University Institute of Governance noong 2023, lumalabas na isa sa bawat 3 kabataan sa Metro Manila edad 18 hanggang 25 ay madaling malinlang ng fake news. Sa isang survey naman na inilabas kamakailan ng SWS, 2 sa bawat 3 Pilipino ang hirap matukoy kung ang napapanood, nababasa o naririnig nila sa telebisyon, radyo at social media ay totoo o peke. Paano nga ba nakakaapekto sa paniniwala ng isang tao ang misinformation o disinformation na nakukuha nila sa social media? Para sa psychologist na si Dr. Ver Reyes, may ilang aspeto na dapat tingnan dito. Nakakaapekto yung fake news if hindi siya naka-counter with, let's say, the real news or with facts. And there are other factors din kasi considering ano yung saan nanggagaling yung person, paano niya nakuha yung information, sino nagpasa ng information na yon. Ani Reyes, dahil sa social media, naging accessible at mabilis para sa lahat ang paggawa at pamamahagi ng impormasyon. At gaya ng lehitimong sources, hindi dumadaan sa fact-checking ang mga impormasyong nanggagaling sa ibang content creators o vloggers. Anybody can spew out their opinions without necessarily verifying the facts. Kasi wala namang training given to them. So yun yung downfall nun. So parang if you are the type of person na mas marami kang following because of your previous content, ang tendency na feel mo kasi relatable yung person, lagi mo siyang accessible yung person. And therefore, kung meron man siyang sinasabi and because you resonate with this person, yung tendency mo mas maniniwala ka din. Labas pa rito ang usapin ng social media algorithm. Ito naman ang nagtatakda ng mga content na lumalabas sa feed ng isang tao, batay sa ilang factors gaya ng previous user behavior, relevance at popularidad ng isang content. Filipinos are very subjective di ba? Kung ano yung sinabi sa kanya, lalo na kung pinagkakatiwalaan niya yung nagsabi sa kanya, then ang tendency mo is to believe that person. And so, yun yung difficulty doon. I-multiply mo yon sa maraming mga tao, then it creates, di ba, an environment where you just try to listen to each other. Sa ganitong paraan, naggagawa ng ilang mapagsamantala na makaapekto sa kaisipan, paniniwala at opinyon ng mga tao sa pamamagitan ng pagkakalat ng maling impormasyon. Para sa Agenda, George Cahiles, Billionaire News Channel.